thus saith the high and lofty one that inhabited eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place, with him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble, and to revive the heart of the contrite one. For I will not contend forever, neither will I be always wroth. For the spirit should fail me, for the spirit should fail before me, in the souls which I have made. For the iniquity of his covetousness was uttered, and smote him, and hid me, and was wroth, and he went on forwardly in the way of his heart. I have seen his ways, I will heal him, I will lead him also, and restore comforts unto him and to his mourners. I create the fruit of the lips, peace to him that is far off, and to him that is near, saith the Lord, and I will give him. May sabay dalawang verse, ready, go. But the Wicked are like the troubled sea, when it cannot rest, whose waters cast up mire and dirt. There is no peace, saith my God, to the wicked. Let's pray, Lord. Masama sa inyong mga salita, Panginoon, I pray na kami pagpalain niyo, Lord. Salamat din sa aming mga kasama dito, Lord, Panginoon, mga kapatid. Sa aming presensya, Panginoon, sa inyong presensya din, I pray mga prayer request kanina, Panginoon, sa trabaho, sa school. Patalin niyo po kami, Lord. Focus kami, lalo yung iba naman na medyo parang hindi alam kung anong pag-pray, Panginoon. Bigyan sila ng wisdom, Panginoon, direction. Alamin nila yung kalooban, unti-unti, Panginoon. Nabagit kanina, Panginoon, yung generic will niyo, of course. Kami ligtas na kami. What's next is kami tumalino, Panginoon, magamit nyo. Bigyan niyo po kami ng talino nga po, Lord, direction. Maintindihan namin yung kalooban, yung specific din, ipabatid niyo po, Lord, sa amin, especially sa mga bataan, Panginoon, at bawat isa. Po, Lord, yung panalangin sa may mga sakit, Panginoon, magalingin niyo po, Lord, even ako po, Lord, and sa dahil din po si Pastor Lito, Panginoon, especially siya po tulungan niyo, Lord, at sustain ng lakas, Panginoon, biyaya, Sir Alvin, Panginoon, Pastor Alvin, kung naman gagawin doon prosedure o makuha na po sa gamot na, hindi naman gumastos. Asawa ni Pastor Michael, Panginoon, mga sakit, Panginoon, I pray bigyan extend niyo po yung biyaya. Daddy po, Lord, especially lagi rin sa alaala, ingatan niyo po, Lord, at bigyan niyo po siya ng tahimikan, Panginoon, peace, Panginoon, dito din, walang kapayapaan, direksyon, Panginoon, at gampanan namin yung kalooban yun. Masalamat sa blessing. Ingatan niyo po sa atin yung Panginoon, pagbalik sa Hawaii, Panginoon. At dahil salamat po sa mga naligtas, Panginoon, biyahe ni Daddy, ay matagumpay naman, at safety po siya nakauwi. So, pray, salamat po dito, Lord. Aming pag-aaral, kayo pong maggabay mali. Pagganda ng inyong salita, Panginoon, maintindihan namin, Panginoon, paano i-apply dito sa aming buhay. And then, especially, mahalin namin yung salita niyo, Panginoon. Yung iba, kaya hindi natututo minsan. Iba yung attitude, Panginoon, sa inyong salita, Panginoon. So, I pray, again, extend niyo po yung biyaya. Tulungan niyo pong bawat isa, kayo pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Yun. Good evening po sa lahat. Good evening po. Alam mo. Ha? Stephen, di makapokus to eh. Eh, nakapokus ba kayo, Ma'am John? Naantok na daw kanina. Wala tayo, naantok. Yun ang kanina. Gusto kong natulog po nga 30 minutes eh. Kailangan natin lakas. Anyway, tuloy tayo. So, last week, last itong pong apat, no? Last na balikan natin, no? Naalala nyo po. So, the heritage, sorry, yung ano muna, 53, Isaiah 53 is
esteemed, stricken, smitten, and afflicted. Of course, napakagandang chapter about Jesus. Tagapagligtas, no? Siya po yung nasaktan. Hinayaan niya yun. Napakayaman sa chapter na yan. And then, 54, heritage of the servants of the Lord. Maalala niyo po. Actually, may babalik pa tayo isa eh. Kamaya. So, maganda doon. Of course, si Jesus yung pinaka-servant, pero tayo din. So, huwag tayo ma-discourage. Pag konting hirapan lang, kayo may inip. Gano'n ang mga lingkod ng Diyos. May pamana yan. Pero, yung pamana ba, pwede mong kunin agad? Talagang hinihintayan. Hintayin lang natin. Pero magtapat. Anyway, yung 55, the word of God shall accomplish and prosper. Tapos nandun yung famous verse, salita ng Diyos. Kaya po napaka-importante yan. Ako madalas naisip ko sa atin dito. Alam ko na kasi, bago tayo mag-umpisa dito, kaya minsan nakaka-discourage, iba absent, iba di nakikinig, iba di natututo. Pero ganun pa rin, nakakinig pa rin nila yun. May ma-accomplish yun, yung lesson last time. Then yung kahit yung iba, di naman nag-church dito, okay lang, at least naligtas yung iba, ibang di naligtas, at least nataniman. Ganyan po ang salita ng Diyos. At pag naintindihan nyo na yung mga bagay na yan, makikita mo lahat yung impluensya ng salita ng Diyos basically sa buong mundo. Lalo pag inaaral nyo yan, ayan, ayusin yung pag-aaral nyo, may mga mautunan kayo dyan. Even yung mga sikat na, alam nyo, adage na tinatawag. Yung mga famous lines, sa Bible pala nakuha yun. Magugulat ka na lang. Kasi grabe yung impluensya ng Bible. Okay, so the word of God shall accomplish and prosper. Then last week, the house of prayer for all people. So, God's call for inclusion. Hindi kompleto to kasi di nakasya. Ang sabi ko doon, God's call, ano ba yun? General, ano ko hindi nakasya minsan kasi yung title eh. God's universal call. Yan. Ibig sabihin, lahat welcome. Amen? Amen? Of course, may mga exemption. Alam mo na. Pero, kahit anong lahi ka pa, yun ang maganda. Para sa lahat yan. Okay? Parang kaligtasan din. So, inclusion sa church, rin yan, universal. Hindi Catholic So, ngayon naman, medyo humaba, 21 verses, pero saglit lang yan. Ang tema nito, babalikan po natin yung, ko na nga. Kasi napansin nyo, pakibasa yung last verse. Ready, go. So, yung chapter 48 ata. Paibasa, ready, go. There is no peace, saith the Lord, unto the wicked. Pareho, no? So, kaya itong Isaiah 48, ang title natin dyan last time is There's no peace to the wicked and to the unrighteous. Yan. So, medyo warning yan sa subtitle, warning to the stubborn. Naalala nyo pa yun. So, yan. So, pero kung naalala nyo pa rin, ang pinaka-target dito, mga anak ng Diyos na, people of God. So, iwasan natin maging matigas ang ulo. House of Jacob yan eh. So, pero ngayon, 57, ganun din actually, pero dalawa. Okay, sabi ko sa iyo, para pag binasa natin mamaya, inaral natin, hindi kayo malilito, palundag-lundag kayo. Una, may dalawang klase ng taong tinutukoy dito. Okay, yung wicked, tsaka yung title pala natin ngayon is Revival to the Humble and the Contrite. Okay, so bago siguro sa inyo yung word na contrite, di madalas ginagamit. Kaya define agad natin pag sinabing contrite. Ito po yung parang humble din, pero iba yung contrite. Pag sinabing contrite, yung nagsisisi ka talaga. Especially pag may kasalanan ka. Okay? Malambot yung puso mo. Sa tama, ayan. Feeling or showing sorrow and remorse for improper or objectable behavior actions. Di pa sinabing kasalanan no?
Pero yun na rin yun, okay? So, maganda po yun. Kasi isa sa mga ginagawa ng sanlibutan sa atin, yung tinatawag na, anong term yun? Yung desensitize. Ano sabihin yan? Pag sensitive ka, ano yung sabihin sensitive? Maselan, di ba? Maganda ba yun? Depende. Depende kung saan ka sensitive, di ba? Pag sensitive ka sa mali, kunwari, ay, basta sa'yo, ako niyan. Sensitive ka, di ba? Okay yun, di ba? Okay naman, sinabihan ka lang, pinaringgan ka lang, alam mo, ay, may mali ata ako. Alam mo agad, sensitive din yun. Okay yun. Tinatama mo, okay? Ang di magandang sensitive, binasabihan ka lang, galit ka naman, nasobrahan naman, or ano ba yung mga sensitive masyado? Yan nga, nagtampo na, di na nag-church, kung ano man yan. Okay. So, kaya pag contrite, konting kasalanan lang, di ba? Ang ganda nung pag, ano ka agad, Jen. Kasi lahat tayo nagkakamali, yun ang problema. Maganda naman, pag nagkasala ka, nasabihan ka lang, o minsan ramdam mo rin yan, di ba? Kaya nga may konsensya tayo, eh. So, yun ang maganda. Ang kabaliktaran niya, makapalang mukha. Diba? Sinasabihan ka na, alam mo ng mali, sinabi ng mali. Si Digong, diba? Kaya ang daming naging kaaway nun. Eh, gumawa siya ng kaaway niya, mayabang din eh. So, yun. So, actually, napansin ko, magtagal na eh. Nasabi ko naman sa inyo yan. So, well, anyway. So, ang title natin ngayon, Revival to the Humble and Contrite. Yan ang ano nyo. Pero maganda din sa chapter na to, i-contrast po yung wicked nga na tinatawag. Kasi natapos na tayo dun eh. Pero dito, inisa-isa rin yung mga wickedness. Mamaya, isa-isayin natin. Pero, i-contrast natin. And therefore, pag yung negative ang pinag-usapan natin tao, huwag nyo isipin na, hindi ako yan agad. Huwag ganun. I-apply mo rin kasi may mga konting kayabangan din tayo, konting bastusan din, di ba? Demonyo, huwag naman, demonyo, sobrang naman. Pero, may ganun minsan, pumapasok yan eh. Kaya nga rin nag-aaralan natin para lumayo tayo doon. And then, makukontas nga dyan yung, ito yung pinaka humble and contrite. Amen? Kuha, introduction ha. O sige, isa-isa na natin. Ang title natin, Revival to the Humble and Contrite. Verse number 1 pa lang, maganda na eh. Sabi dyan, the righteous perisheth. Ha? Parang mali yun ah. Diba nag-perish yung ano? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish. So ayan, sabi ko na hindi to laging ano, sa Bible, tingnan mo yung context. Ba't nag-perish yung righteous? Eh, diba, ibig sabihin yung batang namatay, pina-abort, wala pang kasalanan yun eh. Ba't ganun? And no man lay it to heart. Ibig sabihin yan, saan ka maaasal pag yung si Digong? Digong na naman. Digong siya talaga na sa balita eh. Kaya iba, galit na galit kay Marcos sa ICC. Ang tingin nila kay Digong, righteous. Diba? E lalo yung mga galit sa bakuna, galit din kay Digong. Pero iba, hindi siya yung pumirma ng ganyan eh. Narinig ba sinabi nun? Oh. Ngayon, kaya maraming walang ano sa kanya, tuwan-tuwa pa iba. Ako, sakto lang. Pero matutuwa ba kayo pag inosente yung ano, nakulong, for example? Talagang inosente. Kunwari ako. Anong hindi? Hindi ko tuwa. Pero hindi lang hindi tuwa eh, di ba? Si Brother Jay, isang bite-bite, di ba? Kaya sino mabait dito? Botohan tayo. Sino mabait dito? Wala. Si Christian. Yan, mabait yan, di ba? Tapos napag-tripan dyan, sinapak sa labas. Anong may feel nyo? Galit eh, di ba? Kasi hindi dapat ganun. Kaya sinasabi dito, sa verse 1, yung righteous pa yung nag-perish. Pag sinabi perish, parang pwedeng namatay or, di ba? Ganyan, negative yan eh. And no man lay to heart. Kasi walang pakialam ng mga tao.
And merciful men are taken away. Ganun din naman. Yung merciful man pa, siya din yung taken away. Hindi sinabi ko taken away, pero madalas sa Bible taken away. Ganun din. Napapatay, inalis, tinanggal. Non-considering, ito, mamaya na yan. Pero sa yung first and second part, sana naramdam nyo na yun na galit tayong, okay lang magalit po, di ba? Pag mali yung nangyayari. Pero problema dyan, non-considering, walang pakialam yung karamihan daw. Wala daw pakialam yung mga tao. That the righteous is taken away from the evil to come. Ano sabihin nun? Wala nag-iisip na yung righteous, kanina tinutukoy, is taken away from the evil to come. Ito yung, kanina ko pa inaano to, pero ang King James, ano yan, accurate yan eh. Tagalogin ko Itong mga righteous daw ay naaalis from the evil to come. So may kasamaan or hindi ka kasamaan to, parang problema or kapahamakan. Pero yung righteous daw doon, naalisin doon. Anong kinalaman nung yung righteous perish tsaka merciful taken away? Kung pwede pala siyang maalis doon, ba't hindi siya maalis doon? Yung tinutukoy doon, no? Actually, pasok na naman soul winning yan. Alam niyo itong mga unbeliever na hindi alam yung kaligtasan, minsan naaawa din sila, inabort, nakakaawa naman talaga, no? Pero lalong nakakaawa, kahit hindi bata yan, mga malalaki na, pupunta sa impyerno, yun ang totoo, karamihan talaga pupunta sa impyerno. Ang hindi nila alam, pwede naman palang mawala doon. I mean, maalis siya doon or maligtas siya doon, basically. Yun sinasabi dito. Kaya patama agad to sa ating mga soul winner dapat. Pag hindi ka soul winner, sa pool. Wala ka bang pakialam na ibang punta sa impyerno? At pwede naman silang maligtas, wala kang pakialam? Ang sinasabi dito, ulitin ko the righteous perish yet, namamatay, pumupunta sa impyerno. No man lay to heart, walang pakialam yung mga tao. Obviously, ano yan iba-ibang level yan. Pastor, may nag-soul winning na ako 10 last year Kung 10, ilang milyon ng tao? Billion. Amen? So, inaano tayo dito, wala ba kayong pakialam? Pwede naman silang maligtas. He shall enter into peace, they shall rest in their beds. Each one walking in uprightness. So, pwede nga So, bukod sa kaligtasan sa impyerno, maging anak ng Diyos, pwede rin silang imagine yung kunwari, yan nga, yung mga digong pa rin nasa utak ko talaga May mga tao po siyang pinapatay, di ba? In a way, parang walang pag-asa ng iba, pero hindi mo alam yun Ngayon talagang wala, okay yun. Kaso, yun nga ang problema doon. Ano bang, kung righteous si digong, baka pa. Kung wala ito, mga bakla, patayin niya. Siguro pwede pa. Hindi kasi addict Tapos alam mo na, wala namang due process. Yung anak niya addict, ba't di namatay yun? So walang kwenta Pero kung malalaman mo talaga na pwedeng maligtas at tumino, yun nga, katulad kaya nabanggit ko pala yun, no? Imagine mo, kunwari lang si Christian ulit, addict. So, ang sakit sa mata, di ba? Addict, walang kwenta. Pero ang hindi mo alam, pwede pala siyang tumino. Again, dito, alam natin reprobate, alisin na natin doon. Pero marami pong tao, karamihan naman may pag-asa pa So, imagine mo yung future na, alternative future na pwedeng meron siya, tapos papatayin mo o hahayaan mo. Yung pinipicture dito Pwede siyang umayos, and yet, walang pakialam mo yung mga tao. Makakuha nyo na yung So, ang ganda, no? He shall enter to peace. Ito parang pinapakita ng Diyos dito yung possible future sa kanya. They shall rest in their beds, each one walking in uprightness. So, matino. So, yun yung positive. Okay, punta tayo sa negative. But, draw near hither, ye sons of sorceress.
So may another set of people na tinawag niyang mga anak ng, anong tawag dyan? Sorceress, mga witch, no? Mangkukulam. Sino yun? Tingnan niyo ba yung mga Hollywood na, no? Hollywood star na laos, tsaka basta yung mga ang gaganda dati, yung malabas kasi sa ano ko eh. Sino ba yung naging tomboy na? Basta yun. Ang pangit na. The seed of the adulterer and the whore. Ang bigat eh, no? Anak ka ng adulterer, tsaka ng whore. So again, ang anak ka ng Diyos, may pag-asa ka. Amen? Pero, inaano lang niya dito, binibigyan ng diin, ito yung mga tao daw na ang baba nung tingin ng lipunan, tsaka ng Diyos. Pero again, pwede maligtas, pagliligtas, okay. Kung sakaling gano'n ang kalagayan mo, may pag-asa naman. Pero still, ba't sinasabi ng Diyos to? Ba't pinapaalala sa atin? Kasi nga, makita natin mamaya, mayayabang pa to. Diba? Okay? Against whom do you sport yourselves? Ano yung sport? Alam nyo na yan. Ano yung sport? Hindi yung naglalaro. Ganun pala, laro yan, laro. Makikipag tagisan din lang. Pag sport po sa Bible, parang laro talaga sin laro. Nakikipaglaro ka ba sa Diyos? Sino niloloko mo? May mga taong ganun eh. Kaya nga mayabang eh. Diba? Kaya hinihiya niya dito kung nakikita nyo. Hinihiya niya dito kasi yabang na, ang baba ng kalagayan niya, mayabang pa. Against whom make ye a wide mouth? Sinong malaki bibig dito? Ano sabihin nun? So inaasa nila ang Diyos, pati and blow out the tongue. So may mga tao kasi malakas mang-asar. At ang Diyos pa ang inaasa. Nabanggit ko sa inyo, naalala yung office mate ko, ganun eh. Napatotsyadaan pa ako, hindi ko na pinatulang kasi nga, may panahon din ng Diyos sa'yo. Lalakas mang-asar po niyan. Salamat yung iba, nasample lang, nakita niyo yung may nag-share, di ba? Blasphemy, di ba? Yung biglang nahilo, nakita niyo ba yan? Doon mismo, inasal niya si Jesus, parang inasal ba? Parang binastos. Bandang huli, hindi ka na mamatay. Namatay na nga dapat yun. Nakita niyo ba yun? Hindi. Paalala niyo sa akin. Madami yun, hindi lang isa yun. May mga gano'n, search nyo na lang sa YouTube. Those that mock God. Look what happened to... Dami yun. Si Stephen Hawking, nagkasakit. Talino nun, bata. Pero, nagkasakit. Okay? So, may mga taong malakas sa mga asar, tinatanong ng Diyos, sino ka ba? And ye are not, are ye not the children of transgression? So, pinapaalala niya, mga nanay tata niyo, makasalanan eh. A seed of falsehood. Ang ganda nito kasi tinapatamaan niya actually dito kasi mamaya pupunta tayo sa mga anak ng Diyos tsaka people of God. Alam nyo, kahit sa church may mga hudas. Amen? Hindi tunay, nagkukunwari lang. Ganun lalo sa Israel noon. Alam nyo naman ginawa nila. So, tuloy ko lang inflaming yourselves with idols. Ayan na. Paano sabing loko-loko yan? Mga inflame. Galing ng mga anong word ng no? Inflame, parang nagliliyab. Paano nagliyab ng idol? Minsan may positive na nagliliyab ka. Ang init mo sa Panginoon, maganda yun, di ba? Paano pag mainit ka sa idol? Paano pag nakikita natin mag-January ng mga Katoliko? Hindi lahat pero yun nga. Nagmamalaki pa nila. Iglesia ni Manalo naman, yung building nila. Iglesia ni Soriano, kunwari, Bible, sablay naman. Debate, yun ang binibida nila, tama? Ano ba? Iglesia ni, sino ba? Ni Batman, sino ba? Mormon, ano binibida? Building din. Business. So, ibig sabihin, inflame, talagang ang init mo doon. Ibig sabihin, ang hilig mo doon, talagang
Yung idol na dapat alam na alam mo ng masama yan, pinagmamalaki mo pa. Yung sabihin doon. Okay, then slaying the children in the valleys under the cliff of the rock. Gaano kasama yun? Kaya nga, naalala ko to si Anne Hathaway, kung milala niyo yun. Nagmalaki niya pa, nagpa-abort siya. Malandi, siyempre Hollywood Tira ulo, di ba? Among the smooth stones of the stream is thy portion. Ano sabihin nun? They are thy lot, even to them that has poured a drink offering, thou hast offered a meat offering. Uy, nag-o-offer naman to Kanino? Yung tanong. So, yung mga pag solving tayo, alam mo yung may tanim talagang ibang spirito no? Galing ko nga lang simbahan Hindi naman yung tanong ko Ano mo tanong mo, ligtas ka ba? Gusto mo bang maligtas? Ito na, i-share ko sa iyo. Galing lang ako ng ganyan Mali yung sagot Yun ang pinagmamalaki. Alam mo yung smooth stones of the stream na yan? Parang hirap intindihin sa umpisa, no? Pero sinabi na kasi kanina yung cliff of the rocks Ibig sabihin, parang ang hirap explain. Pero ikamamatay nila yan. Ibig sabihin lang na parang mamaya. Yan. Upon a lofty and high mountain, lofty, ganun lang yun. Mataas, high, mataas, mountain, as thou set thy bed. Even thither wentest up to offer sacrifice. Sarap naman ng bahay, nasa mataas. Kasi hindi siya sabi dyan, spiritually, again, yung mga Catholic, di ba? Papagawa yan doon sa pinuntahan ko sa Parañaque. Diba, yung mga Maria doon talagang bawat kanto may Maria. Naka-frame pa, ganito kalaki. Tapos may salamin. Talagang nila, tinataas pa nila, yung idolatry nila. Makita niyo yung contrast. Galit ang Diyos dyan. Tapos, inataas nyo pa. Yung sinasabi dito, nag-o-offer sila, pero hindi sa Diyos. Doon sila nag-o-offer. Siyempre, pinagyayabang pa nila yung religion nila. Guess nyo ba? Behind the doors also and the post. Ano nasa likod ng pinto? Hast thou set up thy remembrance? Pag may ayaw nyo makalimutan kayo, saan nyo ilalagay? Doon sa makikita nyo lagi, di ba? Yun ang sabihin nun. Tsaka poste, sa poste. Yung iba pag tayo, Bible verse Yung sa kanila, anito. Yung sinasabi dyan, for thou hast discovered thyself to other than me. Ito yung mga salitang dapat familiar. Kapag sinabing discover po, uncover yan. Kasi medyo yung language kasi dito, anyway, hindi bastos po yan, pero kasi ganyan po yung normal na alam naman natin yung sabihin nun, di ba? Yung ginagawa ng mag-asawa, alam niyo yan. Yan. So, madalas kasing binabanggit po yung term niya sa Bible. Pag sinabing discover, pinakita mo, parang ganun. Dapat sa asawa mo lang, di ba? Pero ito sinasabi, yung mga ibang kataga sa Bible, yung ang parang hinahalin tulad ng Diyos sa Israel, na asawa niya. So, dapat wala kang ibang asawa. Kaya sabi dito, pinakita mo yung sayo dun sa hindi mo asawa. So, loko-loko talaga. Okay, hindi pa tayo tapos siya. Mayroon pa dito. And art gone up. Thou hast enlarged thy bed. Ano meron sa bed? Medyo tayo ngayon sakto lang naman. Ano meron sa bed? Anong ginagawa sa bed? Tulog. Pero may iba pa. Alam nyo na kanina, ginagawa ng may asawa, di ba? So, hindi masama yung mag-asawa. Pero tinutukoy dito, itong ang tinutukoy na ibang tao dito, pinalaki pa yung bed and made thee a covenant with them. Ibang tao, ibang Diyos-Diyosan to basically. Yung nabanggit na kanina, idols. Okay? Thou lovest their bed where thou sowest it. Alam ko, may mga gandang kama ako pag tingin ako sa mall, di ba? Pero tinutukoy dito talagang kabastusan to, kasiraan. Minahal yung mga idol. Magin natin kanina, yung ulitin na lang natin. Iglesia ni Manalo, building.
May tatanggi ba nila yun na mahal na mahal na yung building nila? Yung lagi, hindi naman aral lang inaano nila eh. Kasi kung aral talagang tinataas nila, hindi mo yayakapin yung mga pinagtuturo nila na sila yun eh. Paano naging Romans 16:16 kayo yun? Wala sinabi manalo, Pilipinas, wala doon. Ba't tinayayakap? Kasi yun lang, yun ang gusto nila. Laki ng building. Iglesia de Soriano, Debate, Katoliko, Idols, Comfort, ganyan yung Catholic eh. So, minahal na nila yun, kaya hindi dapat. Ang daling pasinungalingan, ang daling pakita agad yung mali nila. Pero, hindi lahat ha, obviously. Kaya tayo nag-soul winning. Pero yung iba, minahal na yung kinaayawan ng Diyos, minahal nila. Malayo pa tayo. And thou wentest to the king with ointment, and didst increase thy perfumes. Masama pa mag-perfume? Pero pag lagi na lang, ngayon, may mga ganun eh. Ikilala akong ganyan, pag naliligo sa ano eh. And did send thy messengers afar off. Anong kinalaman nun? Walang binanggit dito, pero yung tinutukoy po dyan, wentest to the king with ointment. Anong gagawin mo sa hari? Kunwari, babae ka. Ba't pupunta ka nung papabango ka? Papapansin, hindi lang dun. Buti kung dun tumigil, di ba? Alam natin, kakatapos ka lang yung Solomon eh. Oo. Alam nila siguro, Solomon, yun ang kahinaan. Bigay mo 700 wives, 300 concubine. Ganyan po yan, kaya alam niya rin yun eh, na mali naman siya talaga. Pero nung tumanda siya yun, nagalitan din sa kanya, loko-loko. Kaya, did send thy messenger far off. Ano na naman yun? Masama bang may messenger? Anong sinasabi mo sa messenger mo? Nag-a-advertise to. Amen? So, saan mo nakuha yun? Sa context. Tingnan mo yung context. Kaya sabi niya, and didst debase thyself even unto hell. Pag sinabing debase, pinababa mo yung sarili mo. Eh, paano mo mababa yung sarili mo? Spiritually. Yun. Kabastusan. Hindi lang kabastusan. Yung kasamaan, basically. Yung mga masamang tao po, ganyan po yan. Nag-recruit din po yan. Baka di nyo alam. Though, pag malalayo ka nga dyan, pag alam nilang matino ka. Pag alam nilang compromise ka, wala kang pakialam po, pera, nagkakaintindihan po yan. Amen? Amen. Lalo sa gobyerno, dati lalo, nako. Yung mga bakla, ganun din po yun, yun ang balita ko. Tingnan ka, magmukha kang bakla. Ganun po yung mga yun. Ang hirap i-discuss yan eh. Kasi nga, parang, pero yun ang balita, ganun yun, mga yun. Mga siraulo, kasi hindi na ako kontento po sa isa yan. Kaya, doon ko na tayo hinto, ha. Ayan, so anyway, so kaya, ang baba na itong mga to. Anyway, thou art wearied in the greatness of thy way. Pag sinabing wearied, parang pagod ka na, greatness, thy way. Ano yung way? Mga kaparaanan mo. So, ibig sabihin, napapagod ka rin pala kahit mayaman ka, kahit... Yet, saidst thou not, there is no hope. Ano yung hope? Positive ba yung hope o negative? Pag-asa. Karamihan yan positive. Pero dito actually, ganito, explain ko So, may mga tao po na dapat pag pinakita na ng Diyos na, alam mo na, yung kaparaanan mo, pinahamak ka. Kasi dungalingan mo, napahamak ka. Katamaran mo, napahamak ka doon. Ang dapat mo sabihin, ako, wala na akong pag-asa. Para at least tumawag ka sa Diyos. Pero ito, yet thou says that there is no hope. Nakita niyo yung baliktad. So sa halip na nakita niya na ang tindi ng ginawa ko, tindi na nangyari sa akin, dapat tumawag ka na sa Diyos. Bago ka tumawag sa Diyos, dapat ma-realize mo wala na akong pag-asa. Minsan ganun yun. Kaya again, sa soul winning, yun ang dinidikdik natin eh. Impyerno talaga. Walang pag-asa. Ayaw ng Diyos ng kasalanan. Makasalanan tayo. So at that point, dapat maintindihan natin yun. Nila, yung ating sinasoul win. So dito, kaya negative na negative to kasi parang okay lang yan.
Thou hast found the life of thine hand, therefore thou wast not grieved. Yun. Ang sabihin niya kasi, yung nagawa niya, maganda example dito, mayaman eh. Kaya ako mayaman kasi magaling ako gumawa niyan eh. Lalo niya ngayong hindi, pag sinabing grieved, hindi siya napipighati kahit sa kasalanan, sabihan mo pa yan, totoo naman, hindi magsisisi, hindi man lang makikinig. Nakita niyo yun? Kaya again, lagi ko sinasabi sa inyo, maganda yung maging matalino, pero ingat-ingat kayo dyan. Amen? Amen ba? Amen. Wala tayong matalino. Pero kung sakali man, pag naging kayo, medyo successful kayo sa buhay, yun yung delikado po. Yung mayabang. Okay, yun na yun ha. Of whom hast thou been afraid or feared, that thou hast lied? Sa Tagalog, ba't parang di ka walang takot ng taong to? Sinungaling. Matapang ba yung sinungaling? Matapang ba yung sinungaling? Matapang ba yung sinungaling? Matapang magsinungaling. Hindi, ito nga of whom thou hast been afraid or feared, that thou hast lied. And has not remembered me. Yan. So, sabihin, ganito yan yung iba, sinasabi nila, napilitan ako magsinungaling. Yan, di ba? Bakit? Kasi takot akong, yan. Takot akong pagalitan, takot akong mawalan ng customer, takot akong... Kaya sabi ng Diyos, hindi mo ba ako naalala? Alam mo naman yung rules ko eh. Alam mo naman masama magsinungaling. Sino ba yung kinatakutan mo? Dapat sa akin matakot. Takot kasi, sino ba yan? Sabi ng Diyos. Nakuha nyo? Nor laid it to heart. Again, yan na may laid it to heart, di ba? Pag may sinasabi yan, Diyos, makinig. Seryoso. Yung patawa-tawa ka dyan. Ito, kabaligtaran, hindi niya inisip na seryoso pala itong pinag-uusapan dito. Have not I held my peace even of old, and thou fearest me not? Sa Tagalog, pinagpasensyahan na sila, tapos hindi ka pala takot sa akin. Kasi ganito po yan, ganda ng preaching ng isang last time eh. Alam mo, mas ang pinaka nakakatakot na tao, yung mapasensyoso. Alam niyo ba yun? Kasi alam mo, na eventually, kahit sino pa yan, inaabuso mo ngayon. Kunwari si Brother James, inaabuso mo. Anong ginagawa ko kay Brad? Wala, pangiti-ngiti lang to. Hindi ka pa nakita magalit to. Sige, utangan ko nga. Okay? Biro-biroin ko nga. Magmukha akong cool siya. Ano pa? Hindi magpasalamat. Alam mo yun, nakakatakot po eh. Kasi pag napuno yan, parang ang Diyos. Yan ang perfect example eh. Kung naiintindihan nyo po yung sabi ko ngayon, gandang i-apply sa buhay natin. Kasi pag lahat tayo nagkakasala eh, di ba? So tayo mga Kristyano, anak ng Diyos, dapat paunti ng paunti yung kasalanan. Kasi huwag mong iisipin, never mong isipin. Okay lang to sa Diyos. Pero yun talaga tayo eh. Tatay naman, anak naman ako ng Diyos eh. Pero sa palagay mo, tuwa nga siya sa kasalanan. Hindi nga eh. Okay ba? So kaya sa Diyos ka matakot, hindi kung kani-kanino. Amen. Ito na, example dito, kunwari naman si... ito na yung dalawa na lang. Si Lenlen gusto mag-church. Si Edgy, ayaw. Huwag ka mag-church. Anong gagawin mo? Siyempre, asawa mong lalaki, sundin mo. Pero, ang pangit, di ba? So, pero, hindi niya kaya dapat pagbawalan sa lahat ng mga bagay, lalo pag maganda, eh, no? Baliktarin na lang natin. Ikaw na lang. Ikaw yung gusto mag-church, Edgy, sabi ng asawa mo ba, eh, hoy! Huwag ka dyan, ha? Dito ka lang. Alang nakakaway mga gusto mamatid sa atin, eh, minsan. Biruin mo kung kailan, sa kautusan. Dami-daming oras, eh. Hoy, church time na, utusan ko kaya to. So, yung isasabi naman sa mga bata, sumunod lang kayo, pero bandang huli, sana maintindihan mo na ano yung dapat mong gawin. Amen. And then, kaya mo, ipunin mo lang. Bandang huli,
Ganun din, kaya magulang, huwag nyo abusuin yung mga anak nyo, amen? At lalaki rin yan. Sa palagay mo, anong nangyayari sa dyan? Magtatanim yan. Si tatay pala, iniiwasan akong gawin yung tama, patay ka. Hindi mo forever yan gawa mo lang mabuti, turuan mo. At may karapatan ka naman talaga dyan. Pero din again, hindi ultimate yun, hindi absolute yun. Tandaan nyo yan ha. So, napasok ko lang yun. Pero sabi dito, yeah, so, sabihin, ang Diyos mismo, pinagtiyagaan tayo, lalo sa Israel. Mas hindi ka pa natakot sa akin, so dapat matakot tayo sa Diyos yung sinasabi doon. Ang laman kasi nito eh. Anyway, I will declare thy righteousness and thy works, for they shall not profit thee. Again, puro kasi ito, kung napapansin nyo na, maraming oxymoron dito. Ibig sabihin, binabaliktad niya. Di ba kanina? Ito naman, I will declare thy righteousness and thy works. Negative yung tao na pinapatunguhan niya eh. Bakit niya i-declare yung righteous ba yung tao na yun o hindi? Palagay nyo. Hindi nga eh. Ba't niya i-declare righteousness? Kasi, sabi dito, for they shall not profit thee. Baliwala yan. Mabaliwala lang yan. Pinagyayabang mo sa akin? Really? Puro negative to. Balik lang tayo din sa positive mamaya. When thou criest, let thy companies deliver thee. Pag-cry, sigaw po yan ha. Let thy... Sabihin nito, may mga kasama siya eh. Kaya mayabang din. Siguro mayaman to. Walang pwedeng sa akin, mayaman ako pag may tawagin ko lang yung bodyguard ko eh. Kasi dyan, but the wind shall carry them all away. Ano yung pinagmamalaki mo? Pera. Kumpanya mo, kaibigan mo. Yan si Digong, ngayon ba't nangyayari sa kanya yun? Dati lakas niya, tama? Hindi yung naiisip na mangyayari sa kanya yun. May mga connection yan. Pero bandang uli, ayan sinasabi ng Diyos eh. Yung kasama mong pinagmamalaki mo na tatawagin mo, tatawag lang ako dito, isang sot-sot ko lang. Nandiyan na yung aking gwardya eh. Ano nangyari? Huwag mong pagmamalaki, pag ang Diyos ang gumawa dyan, parang hihipan lang doon. Vanity shall take them. But they that put his trust, ito na yung papasok sa positive, no? Itong mga wicked, kahit mayaman yan ngayon, hindi sila kayang protektahan ng mga bagay na pinagmamalaki nila. Amen? But he that put his trust in me, sa Diyos, okay? Para wala tayong kapangyarihan, pero actually, pag nasa Panginoon ka, alam ko, madalas yung narinig yun, pero totoo talaga yun. Pag nasa Panginoon ka, lalo ginagawa mo yung kalooban ng Diyos. Nalala ko na naman si Digong, di ba? So, yun ang sinasabi nyo. Ang sinabi nyo doon, yung mga ayaw magpapakuna dyan, ha? Hulihin yan. Kung ayaw nyo, malis na kayo dito. Sinabi niya yun. Oh. Ulit-ulit. Ano nangyari ngayon? Mas makapangyarihan ako sa kanya, di ba? Una, hindi niya ako napahuli, hindi niya ako paalis. Asang talo pa siya. So, ba't ganun? Kasi nagtiwala lang tayo sa Panginoon noong time na yun. Tsaka, hindi naman tayo kasi sumusobra sa... Ganun lang yun eh. But he that putteth his trust in me shall possess the land and shall inherit my holy mountain. So again, merong reference sa langit at saka sa, basically, yung mga blessing dito sa lupa din. Gusto nyo ba yun? Yung ibang yung mga iglesia na manalo, kaya iba dyan, gustong dyan, alam nyo bakit? Alam nyo na, nag-soul winning tayo, sinasabi sa atin yan. Di ba ito, Silvans, may mga experience yan. Mayabangan yan parang paternity. Parang pinapakita na kapangyarihan nila, parang gusto ko sumali dun Tanga ka rin. Alam mo, hindi sa Diyos yan, tapos ginagamit salita ng Diyos. Patay ka dyan. Okay? Sa Diyos ka magtiwala. May makapangyarihan sila Mahina yung kapangyarihan nila. And shall say, cast ye up, prepare the way, take up the stumbling block out of the way of my people. Sino yun? Ano pa rin sa positive yan? Ang tinutukoy dyan na cast ye, anong cast ye up? Hinagis. Pag ikaw daw nagtitiwala sa Diyos, ano yung stumbling block?
yung katitisuran mo. Ngayon, kung pupunta ka dito, katulad nga yan, mga iglesia naman, iglesia naman na basta, basically lahat ng false prophet, false teacher, tsaka yung pinainggitan natin na hindi dapat. Kasi nga, lalo pag mahina-hina ka eh. Ba't sa kanilang binigay yung blessing mo, napakayaman niya, Catholic, napakayaman. Ba't di na lang sa amin? Iba sa atin, pag mahina-hina ka, matitisod ka dyan eh. Tama, mali? Aminin nyo, di ba? Siya naiisip mo talaga yung bakit tayo sa bahay. Sila, yan. Pero sabi dito, yung mga stumbling block na yan, aalisin ng Diyos. Para makatuloy ka dun sa dapat mong lakaran. Naintindihan nyo na. Ang ganda nito actually, kasi kailangan bilisan eh. Yung mga kinitiso ka doon, paano hindi ka ma-attend? Kahit ligtas ka na, ito na, inaalis na natin eh, isa-isa. Inaaral natin. Hindi mo kailangan matisod kasi mas makapangyarihan pala yung Diyos eh. Imagine mo, andun ka sa kultong yun, hindi ka tatagal dito eh. Diba? So, preaching natin dito, hindi ka tatagal eh. Kasi guilty ka, saktong-sakto eh. Nahihiya ka sa balat mo. Kaya tayo, mga parang kinakatisura natin, aalisin ng Diyos yan. Unti-unti, para makalakad tayo ng maayos. Tuloy ko lang. So ito yung mga blessing nung sumusunod sa Kanya, nabanggit kanina yung nagtitiwala sa Kanya. For I will, ito na yung ating verse, no? For thus saith the, bakit daw? Bakit niya tutulungan? Yung magtitiwala sa Kanya, anong klase ba yung mga tao nagtitiwala sa Diyos? Yun ang tanong. Ito na. For thus saith the high and lofty one, Diyos to, ang Panginoon, siya lang. That inhabited eternity. Ganda nun, no? Alam niyo eternity, di ba? Walang kahatapusan. Doon siya nakatira. Ang galing. Imagine nyo ba yung nakatira siya sa... Kasi walang time sa kanya eh. Past, future, present. Wala sa kanya yun. Ano daw siya? Whose name is holy. Banal siya. Ano sinabi niya daw? I dwell in the high and holy place. Paulit-ulit eh, no? Pag may nakikita kayo sa Bible na ganyan, huwag nyo na sabihin, nakakasawa naman to. Lagi may sinasabi yan. Parang dito, pag nag-preach tayo, anong ginagawa natin? Paulit-ulit minsan, di ba? Kasi kita ko, pag di nyo nakukuha, di nakukuha. Ulitin mo ulit. Para makuha. Banal siya, mataas siya, banal ulit siya, nakatira pa sa taas, sa banal na lugar. Ulit-ulit. Anong pinapahiwatig sa atin nun? Siya pinakadakila sa lahat. Ano ngayon? Ano yung gusto niya? Alam niyo yung mga yung mayabang, pag gusto nilang makuha yung gusto nila, anong ginagawa nila minsan? Siyempre alam na naman sa panahon natin, di tayo pwede mamilit eh. Pero ang ginagawa lang yung nagpapa-impress. Tama ba, ganyan lang yan. Katulad nung kunwari, gusto ko magtrabaho ka sa akin, ganyan iba eh. Napakita ko, mayaman ako, pwede kang, ganun lang yan eh. Iba naman, banal-banalan. Uy, yung galing mo. Ganyan po yan sa libutan. Iba naman, talino naman. Talino mo eh. Sunod ako sa'yo, talino mo eh. So, minsan hindi masama yun. Minsan, ha. Kinig ba kayo? Kunwari, pwede kang magtrabaho sa isang malaking kumpanya na maganda, malaki sweldo. Yung isa, hindi. Saan mo ipiliin? Kung pwede ka rin naman dito. Diba? Dito ka na. Huwag ka lang sosobra. Pero yung idea lang, idea. Sa Diyos, ganun din. Men? Kaya pinapaulit ko, banal siya, banal siya, banal siya. Parang hinahayaan niya yung taong, ay, banal daw yun, ha. Yung iba ayaw doon. Bahala kayo. Pero kayo tinatawag tayo, itong Diyos banal, dapat, uy, parang gusto ko na rin doon. Amen. Yun yung sinasabi doon, kaya pinapaulit. Ngayon, ito na. Ano naman ang gusto niya sa atin? Kung banal siya, pinakadakila siya, anong gusto niya sa atin? Anong hinahanap niyang klase ng tao? Yung mayabang? Maporma? Ganun ba? Mayaman? Matalino? Yung iba doon maganda rin ba sa tamang ano? Pero hindi, sabi dito, with him also that is of a contrite and humble spirit. Ayun na.
Again, yung contrite is yung sorrowful ka sa kasalanan. And then humble, ano yun, kasi yung mga mayabang, sabihan mo yan, mali ka, ayaw pa niyan, ayaw pang tanggapin. Ganun po yan, dito magkakatagpo yung contrite tsaka humble. Kasi lahat naman tayo nagkakasala, pag sinabihan mo yan, oy, mali yan, ay sige po, sorry po. Ayan. Yung mayabang, hindi papasok dito. So, ayaw hindi siya ng Diyos. Tapos dito, ulitin nyo to, tingnan nyo ha. Kaya ano ulit title natin? Revival to the humble and to the contrite. Ano yung sabihin pala ng revive? Revive. Yung ibang church parang nagiging bukang bibig yan. Ha? The best? Na-bless. O yan nga yung sabi ko kasi laging bukang bibig ng mga pastor yan. Revival na, revive tayo, revive dapat tayo. Ang revive galing sa yan, kung ano man niya, pwedeng batay, nabuhay, nangihina. Huwag mong laging gusto mo ma-revive kasi dapat nga dito ka na eh. Pero sinasabi dito kasi, kung ikaw man yung nasa baba, pero humble ka, alam mo na, pinagalitan ka, tinuruan ka, natuto ka naman kasi nakinig ka. Yung iba, hindi nakikinig eh. At kahit anong turo mo dyan, maniwala, kaya nga yung mga kulto, lagi natin binabash eh, para hindi nyo gayahin. Nakakahiya pinagagawa nila, nagpapanggap silang gano'n, hindi pala, at kitang-kita pa. Do iba nga, hindi nakikita, hindi naintindihan. Pero, tayo, alam natin mali yun, nakakahiya yun. Para hindi ka magkaganon, magpaka-humble ka na, amen? Eh, paano mo sa pastor na, simple lang yan. Yun nga, again, ang hirap turuan ng mayabang, sa totoo lang. Pag-usaping ganito, Bible, ano yan, hindi yan minamadali. Eh ako, tatsagain ko kahit sino ka pa eh. Kung, alam mo na, nasa ka, tamang din. Eh ito ginagawa natin. Kaya, malalaman mo yung totoong lingkod ng Diyos, yung talaga nagtsatsaga dito eh. Yung iba, minamadali yan, gusto nyo, marami yan agad, konting parang ano yung pinang-snow ng iba. Yan, kayamanan, magandang lugar. Masaya doon ako. Yung mga mabilisang ang tuloy na lingkod ng Diyos, alam mo, unti-unti yan eh. Hindi yan bigla-bigla. Sa katatohanan mo sila dalhin. Turuan mo sila, and then, tingnan mo rin yung response nila. Kaya never tayong, madi-discourage ng ganyan. Ay, sa alala, pag ayaw nyo, you don't deserve. You don't deserve it. Amen? Amen. Kaya this Sunday, challenge ko kayo, malis na kayo lahat. Kung gusto nyo. You know what I mean? But anyway, sino gusto ng Diyos? Contrite, humble in spirit, revive the spirit of the humble, paulit-ulit, revive the heart of the contrite ones. Yung palang gagawin niya, kaya maganda dito kasi, nagkakamali man tayo, pag madali kang sabihan ba, uy, mali yan. Madali kang i-revive, ibig sabihin, hindi ka tatagal doon, nasang ka man, na putikan man yan. Maganda dito eh. Kaya magpaka-humble tayo, amen? Balikan natin yan. Mabalik na naman sa negative dito. Mamaya. For I will not contend forever. Yung sabihin nun, content para na ipagtaligsaan, di ba? Kung nakipag-away, parang ganun eh. Hindi raw forever niyang gagawin yun. Parang tayo, meron ditong tinuturuan mo, ayaw. Palagay mo, forever mo bang tsatsagain yun? Obviously, mayroong hangganan yan eh. Kahit ang Diyos, kahit tayo, may hangganan yan. Kung sinasabi may mga nagtuturo po kayo ng Diyos, walang katapusan ng kanyang mercy. Talinhaga po yun. Sana nga ganun, pero hindi. Kaya nga may impyerno eh. Nakakasunod pa ba kayo? Kaya, I will not contend forever. Ang dami niyang lugar din sa Bible na sinabi niya yan. Ibig sabihin, may time itong mga ayaw makinig, may time na itong mga ayaw talaga sa kanya, may paglalagyan yan. Neither will I always be wroth. Kasi nga naman, ayaw mo naman laging galit eh, di ba? Bigyan example lagi sa mga anak natin. Mag-toothbrush ka, lagi ka na nagagal, ayaw.
anak natin yan eh, natsagay natin yan. Pero ibang bagay, hanggang pagtanda ko na, ay tamad. May panahon na, ayaw mo yung laging ang galit eh. Kaya yung iba na medyo hindi matsagain, ang gagawin, sige, bahala ka na nga dyan, ayoko na magalit. Minsan ganun din ang Diyos eh. Kaya matakot ka pag ganun. Na yung wala nang pakialam sa'yo kasi pinabayaan ka na, bahala ka na nga. Amen? Amen. For the spirit should fail before me and the souls which I have made. Ano sabihin nun? Sabihin ko na lang, mamatay din yung mga yan. Sabihin nun. Pag fail kasi mauubos. Yung soul, ginawa ko sila, later mamatay yan. So, kaya habat may panahon, sumunod ka sa Diyos. Amen. Ako tinitingnan yung buhay ko, ang bilis lang. Go 45 na ako Sabado. Bilis. At ang dati, yan, nakikinig ako yung pastor, siya yung ganitong edad. Ako, yan, edad nyo. Bilis parang ganun-ganun lang. Kaya wag nyo, i-appreciate nyo yung natanggap nyo ngayong blessing. Amen? Sabi nga sa inyo, again, di tayo nagayabang, pero yun talaga yun. Kung nandito kayo sa church na ganito or katulad nito, pinagpala kayo. Hindi nangyayari sa iba yan, kahit ang dami ng mga translasyon na yan, ligaw yan eh. Kawawa yan. For the iniquity of his covetousness was I wrought. So binabalik niya, bakit siya galit ng Diyos? Kasi nga, puro sila kasalanan. Nang gagawin ko sa kanila, syempre, paparusahan ko sila. I hide me and was wrought, and he went on frowardly. Pag sinabi froward, ang tigas ng ulo niya in the way of his heart. Nasabi si Jeremiah, 9:27 mo yun? 17. Ang bata, kabsaduhin niyo yun. Nasabi doon? Yung sa puso. Hindi, yung negative. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. He can know. Ito yung sinasabi rin doon, ang tigas ng ulo, kung anong gusto ng puso niya, yun ang ginagawa. Kung ganyan ka, kagalitan ka talaga ng Diyos. Sino dito yung ganyan? Pag gusto ko, taas kamay. I have seen his ways. Ang Diyos to nang isabi, itong mga matigas na ulo, alam ko na yan, nakita ko na yan. Pero, ito, babalik sa may mga pag-asa pa. Ito yung maganda. Hindi naman lahat ng nagkamali ay forever na doon. Yan. So, ito yung sinasabi ko kanina sa inyo na parang line graph. Ito yung wicked, ito yung righteous. Minsan, mga ganyan-ganyan tayo, di ba? Ina-explore mo doon eh. So, pero wag kang totodo doon. So, iba may pag-asa pa. I will heal him, I will lead him also. Yan ang Diyos eh. Pag pinagaling ka, ililid ka na. Kasi nga, pag sugat ka na eh. Di ba? May natawag sugatan. Ano na, nagkamali ka sa buhay. Di ba? Di ba sa church, doon aakayin ka ng Diyos eh. Tuturuan ka ulit, tuturuan ka. And restore comforts unto him and to his mourners. So may mourners, ito yung mga kasama mong nagsisisi na rin. I create the fruit of the lips. Ito na yung last na positive, no? I create the fruit of the lips. Ano sabihin nun? Pwedeng wisdom, pwedeng sinasabi. Tama yun, no? Dating palamura, sabi ng Diyos, ako gumawa niyan eh. So, pwede ka niyang, ito, again, pag inaalala ko lang ako, sa palagi nyo, ganito ako magsalita ng mga 20 years old ako. Palagay nyo. Obviously, hindi. Tumagal na lang, naturuan, nagpaturo, sa tagal ng panahon. Di ba? Magbabago ka rin eh. Lalo lang kasi ako, matanda na ako nung save ako eh. 20 na ako nun. Dami ko ng kalokohan nun. So, pero may pag-asa. Peace, peace to him that is far off, and to him that is near, said the Lord, and I will heal him. Ang galing nito. Ibig sabihin, kahit gaano kalayo, malapit ka man. Iba na anak ka ng pastor, tapos, ang inaabot ng Diyos, yung nasa malalayo lang. Hindi, pati yung nasa malapit. Amen? Amen. But the wicked, ito na yung negative.
But the wicked are like the troubled sea when it cannot rest. Napunta na ba kayo sa dagat, lalo sa gitna, lalo pag bumabagyo? Nakakatakot dun. When it cannot rest, talagang whose waters cast up mire and dirt. The iba niya, gusto pang pakinggan, whoosh, ganun. Pero pag ikaw yung andun, gusto mo bang, ingat kayo dyan summer ngayon, baka mag-ano kayo sa wawa. Kaya dinidescribe dito eh. Delikado po yung mga lugar na yan. Ingat kayo. So, pinahalin tulad yung mga taong wicked sa ganun. Troubled sea. By the way, meron daw sa ang pinakamahirap daw maglayag. Alam niyo ba yan, mga bata? Sa buong mundo. Ha? Oblo. Ha? May lugar daw sa bandang South America, tsaka basta sa mga South, daw maalon. Lalo papuntang Antarctica. So may mga ganun. So, parang buhay natin minsan. Kaya sa Panginoon, may kapayapaan. Amen? Amen. Na madali ko na lang eh. Pero may natapag po Kaya sabi dito, bandang uli, there is no peace, saith my God to the wicked. Parang kanina naman, the Lord. Saith the Lord. Kaya pamilya sa akin to si Pastor Lito, lagi niya itong kinokot. Amen? Kaya lagi ko rin quote, ganito yan. I-apply natin sa sarili natin kasi lang namang ibang tao lagi sa utak natin. Ay, ganyan sila, ganyan sila. Isipin natin sa atin, pag ikaw daw, may wickedness ka, sabihin natin may kalokohan ka dyan. Ano yung mga kalokohan ng mga Kristiyano? Say nyo. Ha? Ayaw makinig. Matigas sa ulo. Pareho lang Ano? Sa dami niyan eh. Ha? Maingay. Malaban. Kanino? Sa tama, di ba? Yan, sa tama. Huwag mo lalabanan yung tama, magulang. Ang gulo naman. Magulo, di ba? Pangit yung magulo. Dapat may order yung utak mo tsaka yung ginagawa mo. Pasaway. Bilisan nyo ha? Sige, bilisan nyo lang. Ha? Ano yung mga wickedness? Kasalanan. Barumbado. Diktador. Diktador. Fornication. Ha? Rebelde. Sa Diyos siya sa magulang, ha? Lakasan mo lang. Ha? Magagalitin. Okay, may mga galit din na tama lang, ha? Pero pag galit lagi, tama yan, masama rin yan. Joshua. Bilisan nyo. Ano? Lakas. Nagtatanim na sa mga loob. Ano ba? Sige, bilis. Sinungaling. Mayabang. Makamundo. Makasarili. Ang dami yan eh. Prince, Kuya Jun. Ay, Rain muna. Ayaw mag-pray. Tamad. Hindi nagpapasalamat sa Diyos. Ano ba? Susugal. Kuya Jun. Wala kang masabi? Puro kabanalan siguro nasa utak mo ba? Giinom. Naganakaw. Kung babae, networking talaga. Yung masamang networking, yan. Ano? Tinatanggap, no? Hindi ka makamundo pero tanggap mo sila. Malapit ka na. Wickedness din yan, Brad. Sumpungin. Stephen. Laging late. Tamad. Stephen. Selfish.
basta okay lang yun, kaya kong dalhin to. Hindi, sabi dito, there's no peace. Wala kang kapayapaan. Yun, may danggit nyo kanina. Iba dyan, ginagawang laro yun. Iba, ginatanggap yun. Babaero talaga, okay lang to. Wala talaga ako minum. Actually, ibibit ko pa yung record ko. Dati, naka-isang case ako. Next year naman. Niyayakap nila yun, yung iba. Babaero ako, nakailan na nga ako eh. Nagbibilang ako eh. Yung mga ganon. Akala mo lang yun na asaya nila. Di ba ganyan yan eh? Yung Oktoberfest, di ba? Ngayon talagang niloloko sila kaya yumaman si ano dyan eh. Ano pa? Pero wag mo, ito yung pinaka-lesson natin bago tayo bumalik sa positive. Wala kang kapayapaan. Gusto mo ba yung wala kang kapayapaan? Kaya inulit ng Diyos to eh. Sa 48 ngayon, 57 na naman, Isaiah. Wala kang kapayapaan dyan. Kaya iba, galit sa preaching. Bakit? Sa palagay nyo? Parang tinotolchul. Ginagawa ko lang yung trabaho ko. Pwede ko rin naman di gawin niya, pero hindi pwede, hindi dapat. Amen? Pag nararamdaman mo ayaw na pumunta sa church kasi tinatamaan ka lahat naman eh. Pero hindi mo matagalan. Bakit? Kasi nga walang kapayapaan pag tuloy-tuloy ka dyan. Amen. Yun po yun actually. Kaya nga kayo, isa sa mga importante nga, mag-pray, basa, isa pa yan. Ba't yung iba ayaw magbasa ng Bible? Hindi ko maintindihan eh. Bakit? Hanggang kailan? Hanggang kailan? Sige nga. Kasi sabi ko sa inyo, kahit yung mga pastor, ganun eh. Iba-ibang level kasi yan. Kaya ngayon, huwag kayong... Ay, hindi kayo pastor, hindi mo alam pastor eh. Yung joy ba? Na alam mo to, alam mo gusto ng Diyos yan, tapos malalaman mo yung gusto ng Diyos at magagawa mo, tutulungan ka. Yun pa lang, dapat hindi ka nangingilag doon. Amen. Tsaka ganun, actually, baliktarin natin, dapat pag di ka nakapagbasa ng Bible, dapat doon ka na, wala kang kapayapaan. Naku, hindi ako nakapagbasa. Naku, wala ako sa church. Amen? Naku, hindi ako nag-pray. Naku, ginawa ko tong mali. Yan, di contrite ka doon. Pag hindi ka naapektuhan, ginawa mo, alam mong mali, magsisi ka na. Amen? And then, gawin mo yung next steps. Alam mo na yung mga kasabi nga nila, the Bible, sin will take you far from the Bible. Okay? Pag ikaw daw ay may kasalanan, parang ayaw magbasa ng Bible. Baliktad yan. Pag gusto mo ng Bible naman, or pag magpuro ka Bible, yung kasalanan naman ang lalayo sa'yo. Alam niyo ba yun? Again, walang perfect ha, pero the more na binabasa mo yan, lagi nasa utak mo, nako, lalayo ka sa kasalanan. Yung sabi ko dito. Tsaka yan, tapos mga kasama mo lagi, taga-church. Malalayo ka dyan. Di ba? Hindi mo maisip, ako dyan. Naisip ko, asar rin, hindi lang yung asar, pero gano'n na rin yun. Alam mo yung maririnig mo kasi pag ginawa mo yung hindi mo dapat gawin. Amen? Ba't kasama mo yan? Diba? Ba't ginawa mo yan? Ba't hinawakan mo yan? Bakit ginawa? Lalo ka magiging banal. Ayaw mo siguro ng walang kapayapaan. Meron tayong mga preaching na ganyan, yung peace, di ba? Gusto mo may kapayapaan ka. Alam, ang hirap ng walang kapayapaan. Hindi ka makakatulog. May mga hindi mo maintindihan yung sarili mo na iniiwasan na kasi wala kang kapayapaan. So, mas maganda yung may kapayapaan ka. At sino doon? Balik tayo. Sino to? Yung mga humble. Ibig sabihin, sa context nitong chapter na to, ito yung mga inamin yung kasalanan niya. Inayawan niya yung kasalanan niya, pero nagawa niya. Inamin niyang nagawa niya, pero nagsisisi siya. Contrite. Yun yung contrite. Verse 15. So, ang tanong ngayon, are you humble? The more na tayo tumatagal bilang Kristiyano, anak ng Diyos, nag-grow, sana the more na mas humble, mas contrite, sensitive ka sa kasalanan. Ayaw mo yun. Hindi lang ayaw, galit ka doon. Yun ang maganda. Talagang aayaw mo yun, galit ka nga eh. Amen? Alam mo, nagmamature na yung tao pag hindi lang basta ayaw sa kasalanan. Hindi, galit. Hoy!
Nakita mo sa'yo, sarili mo, sa ibang tao, galit ka dun. Kayabangan, ano man yan. Nabanggit na kanina. Kamunduhan. So, revival to the humble and to the contrite. Yung iba, hindi may re-revive kasi mayabang. At paulit-ulit natin nakikita yun sa church. Alam mo yan, yung mga nawala sa church, walang tamang dahilan nyo. Niwala kayo. Sino gusto mo ipagpustahan? Ay, basta may kilala ako eh. Umayaw sa church kasi spiritual siya. Walang ganun. Anyway, let's pray. Lord, maraming salamat po sa inyong chapter naman, sa inyong salita, Panginoon. I pray. May matulungan dito. Ito po yung mga purong salita niyo, Panginoon. Even yung mga style ng inyong pag-deliver ng salita, Panginoon. Nawa, makuha namin to, Lord. Nakita namin may pag-asa naman pala sa verse 1 nito, Panginoon. Yung mga righteous, Panginoon, huwag naming hayaan. Punta sa impyerno at yung mga iba naman na anak nyo na, Panginoon, huwag naman naming hayaan na sila ay masayang lang. Bawat isa sa akin, Panginoon, huwag nyo pong masayang. Tulungan namin bawat isa, manalangin, tulungan, Panginoon. I pray na gamitin nyo po yung mga salita nyo, preaching, fellowship, Panginoon, upang kayo po yung maalis sa maling gawain. And ang kabaligtaran po yun, of course, dapat may humble kami. At katutuwain nyo po, may nakita dito, Lord, ililigtas nyo kami. Nadali sa tamang Lord, aakain niyo po kami. So, yun lang po, Lord. Again, hindi sapat ang oras minsan. But napakalalim, napakayaman ang iyong salita. But I pray na ibig sa akin pag-uwi, Panginoon, minimeditate namin itong mga bagay nito, maalala namin, Panginoon, apply. At patuloy namin hanapin yung katuwiran sa iyong salita, Panginoon. So, yun lang po, Lord. Kayo pong purihan, kayo pong makitaas. In Jesus' name we pray. Amen.